So, what's up sa inyo mga ate at kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik tayo dito sa Arise Crossover. So, kahapon hindi ako nakapag-upload kasi naghabol po talaga ako ng grind. Kasi alam nyo naman mga ate at kuya, 2 days akong hindi nakapaglaro. Specifically, hindi ako nakapag ng update. Kita nyo naman, I still have no awakened aura. No? Hindi po ako nakapag-participate nung merong event na guaranteed double dungeon dito sa Leven City para makapag-awaken kayo. Yun. So, hindi ako nakapag ganun. And yun, kaya naghabol na lang ako ng grind sa weapon. Papakita ko sa inyo, tingnan nyo naman. Weapon ko ngayon is yung bagong legendary. Mas madali kasi siyang i-grind compare dun sa mythic. Tinigil ko na yung mythic, ang hirap i-grind. Tapos yung epic naman na mado-double S, lakas din niya mga ate kuya. Kaya kung kailangan niyo ng bagong weapon, instead yung mythic na lang, siguro yung bagong epic tsaka legendary na lang i-grind nyo. Mas madali po silang i-grind compare sa mythic. Yung mythic ko, malakas yung mythic, pero grabe yung baba ng drop chance and every hour, ilan lang makukuha mo. Minsan wala pa. So yun, mas recommend ko yung bagong weapon kasi mas madali po silang i-grind. Pero hindi po yun yung main agenda natin for today. So, ang main agenda natin ngayon mga ate kuya is ang pag-review ng bagong update. Kasi kung di nyo po alam, nagkaroon po ng midweek update. Kung ano man tawag nila doon, pero alam ko midweek update tawag nila doon. Nagkita nyo naman, main quest 2. So, may mga balances and changes po silang ginawa and we will talk about it mga tit kuya. So, unang-una sa lahat mga tit kuya, isa po sa mga bagong nadagdag or inayos nila is yung sa index about kay Monarch. Actually, kagabi ko lang nalaman to nung patulog na ako na mayroon palang in plus Monarch. Yun yung di ko alam na pwede pa ito makuha to sa Infernal and doon sa double dungeon, pero alam nyo naman mahirap makakita ng double dungeon. So yung Infernal yung mas madaling kuhanan nito. Kita nyo naman meron ng N+, dinagdag na po nila kasi nung kahapon ata or kagabi, wala pa pong N+ sa index. So hindi mo siya masa-search, N lang. Ngayon may N+ na po. Ngayon pag tinignan natin yung max stats, 36 QI yung stats po nung ang lakas natin yung 442. Parang mas malakas pa siya sa weapon ko. Yan po is wala pa pong awaken, okay? Hindi pa po ako awaken. So kung awaken po ko and may proper yung proper na relics, siguro abot po ng SX to. Sobra-sobra pa. Ang lakas nito pag mga tito, pag nakakakuha kayo. Kaya ang swerte nyo kung meron kayo nito. Kahit ata N lang malakas na Wala pa po kasi akong N hanggang ngayon 3 QI siguro. Kapag may kayo, abot po ng SX, no? Yun. So, yun yung isa sa mga bago nilang dinagdag. So, next is, mga tit kuya, may inayos po sila about sa Shadows. Not sure kung naranasan nyo to, pero naranasan ko po to during nung Winter Raid. Nung bago pa lang yung Winter Raid. Yung mga Shadow nyo is umiikot lang, pero hindi sila na-atake. And ngayon po, inayos nila. Hindi na sila naikot-ikot lang. Para silang basta literal na naikot sila sa pwesto nila, pero hindi sila na-atake. Yun po yung bug sa kanila or something na inayos po nila. Ngayon wala na po yung ganun kasi nakalagay po sa logs na inayos nila yung specific problem na yun. So next naman sa balances and changes mga tikuya is, if you don't know, ninerf po nila yung HP nung statue sa double dungeon. So mas madali na po siya, pero hindi ko kasi mapakita sa inyo kasi wala pa po ako na-encounter na statue. Pero ninerf po nila HP. Kung alam ko nasa SP yung HP nun. Siguro binabaan nila to mga 900 SX, mga ganun. Hindi ko sure kasi wala pa ako pong encounter about dun sa statue. Pero kung na-encounter nyo yun, mas na-nerf po ngayon yung HP nun. Kasi alam ko talaga, nasa 2 SP yung HP nun. Para siyang kay Magma dun sa Infernal sa floor 50. Then next changes mga tit kuya is yung sa player stats. Max level po is 200 na. 87 pa rin ako. And nagkaroon po ng max na dito sa bago sa mga stats na to. Hindi na po 100 yung max, kita nyo. Ang max na po is 150. Bago na po. So yung kita nyo, dadagdagan ko. Ayan naging 102 na. Hindi na siya hanggang 100 lang. 150 na po ang max. And ang max player level is 200.
So kung mag-grind kayo or kailangan nyo ng kailangan nyo pa ng ang dami nyo pa palang i-grind na level kung gano'n. So yun, maganda po yan kasi another dagdag stats yan sa mga specific or gusto nyong stat na palakasin pa. So another changes po na dagdag mga atit kuya is yung sa main quest. May main quest na po tayo. Ito po yung tinatawag na progressive quest or main quest or quest line kung ano man gusto nyo tawagin. Kung saan mag-i-start po kayo sa pinakaumpisa hanggang matapos nyo po yung pinakahuling quest habang nagpa-progress to each island or city. So ito yung sinasabi ko sa inyo kahapon or nakarang video na progressive quest. So ito nga ano yan, ang sabi po dun sa devlogs is kapag natapos nyo to, aabot po kayo ng up to level 55. Kung start from 1 to level 55, yun, ganun po karami yung EXP na makukuha nyo. Kaya maganda po siya kung bagong player kayo. And sa pagkakalam ko may mga tickets and dust po itong included. So ngayon, hindi ko muna to gagalawin kasi tatapusin natin yan sa separate video. Tignan natin kung gaano karami yung i-increase kong EXP and tickets about dito. Kasi ngayon madami akong ticket, mamamak out ko yun. 2.2 po yung ticket ko kasi kaka-grind ko kahapon. Kaya hindi ko pwede galawin tong progressive quest or main quest. Next naman mga tit kuya is yung bagong UI dito which is the skins. Kita nyo, nakahiwalay na po yung shadow skin and weapon skin sa sa inventory nyo or sa kung saan man siya nakalagay. Kasi ngayon, lahat po ng na-arise nyo is nalalagay na po dito sa shadow skin and pwede nyo pong i-equip sa inyo or sa shadow nyo. Pero may bayad pa rin to mga tit kuya. Ayun, may 10 ticket pa rin siyang bayad. Nagkaroon lang sila ng pwesto na mas malinis tignan. Sa weapon, ganun din. Ayan, meron na. Nakahiwalay na po sila. Wala na sila dito sa inventory nyo. So, mas malinis tignan and mas madali silang ma-identify, di ba? Hindi na kayo mahihirapan. Then, last thing na binago nila mga tituyo is dinagdag na po nila yung bagong dungeon map for Kindama. Kasi nung bagong release to, ang gamit lang po nila is yung Dark Dungeon. So, ngayon, meron na pong Kindama na dungeon map. And sobrang ganda ng dungeon na to kasi straight lang po siya, literal straight line lang po yung dungeon map na yun. And based po to dun sa tunnel ni Turbo Granny, which is yung sa anime kung hindi nyo alam. Ang maganda pa dun mga titkuy, tikit-tikit yung mga NPC dito. Sobrang dali nitong dungeon map na to. Kaya kapag may nakikita kayong ganito, Kindama, tapos ganito yung dungeon map, nako, sabi ko sa inyo, hindi kayo mahirapan kahit birang pa yan. Tapos ang dali lang i-clear. Talagang walang paliko-liko kaya hindi kayo mahirapan. Hindi katulad ng ibang dungeon map na sobrang lalawak. Katulad nung sa sa Payseal. Grabe, lawak nung Payseal yung sa Bleach. Ang lawak nun. Tapos ang dami pang sulok-sulok na nakatago na NPC. Ito, diretso lang talaga, literal. Kaya ang ganda. So, yun po yung mga changes and fixes ngayong update or midweek update mga tit kuya. I hope na may naintindihan naman kayo sa pag-explain ko and may natutunan kayo. Ang recommend ko lang is ang gawin nyo, mag-grind na lang po kayo sa Kindama Dungeon instead yung sa Winter Raid. Siguro kung mag-Winter Raid kayo, ang habulin nyo lang doon yung N-rank na Snow Monarch. Huwag na yung Laruda Dagger kasi ang hirap po i-grind. Kahit ako mga tit kuya, nahihirapan ako partida, buong araw pa ako naglalaro niyan kahapon. Tingnan mo, wala akong nakuha kahit isa na bago. Puro galing po Kindama yung nakuha ko. So yun, mag-grind na ulit ako kasi wala pa rin akong awaken. Kayo ba nakapag-awaken na ba kayo mga tit kuya? So comment nyo naman sa baba kung nakapag-awaken na kayo and kung meron na kayong mga N-rank shadows kasi ako wala pa. Huwag kayo iiyak! Gitin nyo lang ako ha. Yan. So, kita-kita tayo mga tit kuya sa next episode and huwag nyo pong kakalimutan mag-like and subscribe and i-hit yung notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong videos natin. So, hanggang dito na lang po ang video natin ngayong araw and mag-iingat po kayo lagi mga tit kuya. God bless po sa inyo at paalam!